love you, Lord. Oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. As all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah! So goodness is running after, it's running after me. So goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. So goodness is running after, it's running after me. Oh, so goodness is running after, it's running after me. So goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I'll give you everything. So goodness is running after, it's running after me. Start to are faithful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Well, lumipas na po ang Valentine's. Sabi ng Pilipino, Valentine's. Ano? Natuyo na ang mga bulaklak. Naubos na ang chocolate. Nawala na yung kinain natin.
Pero ang Valentine celebration ay pwede pa rin nating tingnan. Pwede pa rin nating pag-aralan ng ukol sa pag-ibig, hindi po ba? Sapagkat samantalang tayo ay nasa 52 days of campaign, 52 days campaign for renewal. Siguro po mayroong isang bagay na dapat talagang magpatuloy, ang renewal, ang pagbabago, ang pagtatransform ng ating mga buhay. Ito po yung renewal sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating church, at sa ating mga katropa, sa ating mga kasel, sa ating mga kasama sa journey. Yun po ang titingnan natin sa umagang ito sa 1 John 4. Sapagkat makikita po ninyo sa ating calendar ng 52 days of renewal, ay today, ito po ang pag-renew ng ating church, ng ating cell, ng ating spiritual family. Kaya ito po ang ating tinitingnan sa umagang ito. 1 John chapter 4. Dear friends, let us continue to love one another. Wow. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Ang umiibig ay anak ng Diyos. At kilala na niya ang Diyos. And then it goes on, but anyone who does not love does not know God, for God is love. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His only or His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, kinikilala po namin ang mga salitong ay galing sa inyo. Walang pagkukulang, walang pagkakamali. Makapangyarihan laging mangungusap sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Again, we ask your Holy Spirit to lead your servant and to open the eyes of everyone watching or listening upang maparangalan ka namin sa aming buhay. Pag-usapan po natin ang ukol sa renewal ng pag-ibig. I'm sure sa pamumuhay natin sa mundong ito, sa gitna ng pandemya at sa maraming krisis na dinaanan natin, nagkaroon ng krisis sa ating relationship, nagkaroon ng panlalamig, nagkaroon ng pagkakalugmok, nagkaroon ng pagkakainis. So may kailangan dito, renewal of love. What kind of love that can renew our lives and relationships? Ano bang klaseng pag-ibig ang pwedeng magpasariwa, magpabago sa ating mga ugnayan, sa ating mga buhay? Nais ko pong i-highlight kung anong klaseng pag-ibig ito na pwedeng magpabago sa iyo, na pwedeng magpatingkad muli sa pag-ibig na kailangan mo. Una po, pinag-uusapan po natin, kagaya ng ating binasa, yung ukol sa pag-ibig ng Diyos sa atin at yung pag-ibig na ibinigay niya sa atin upang maibig natin ang bawat isa. Anong klaseng pag-ibig ito? Number one, it is a love that is special. Natatangi, nakabukod, matindi. Perhaps ang pwedeng gamitin ay super special or supernatural. Sapagkat pag pinag-uusapan ng pag-ibig ng Diyos, ay napakahirap pong gamitin ang anumang term na talagang magbibigay po ng justice o pagtugma sa kapangyarihan ng ating Diyos o sa pag-ibig nating Diyos. Ano pong sabi? Dear friends, let us continue to love one another. Ang ganda, no? Hindi sinabing, let us love one another. Let us continue. Because somewhere along the way,
ay nagkaroon ng pagkapigil, pagkaudlot. We trip. Nadulas tayo. Kailangan ituloy, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Wow! Mga kapatid, ang sabi rito, God is love. Nang ibig sabihin, likas ng Diyos ang maging pag-ibig. It's part of His nature. Na pag tinanggal mo ito, hindi siyang Diyos na nakilala natin. Kung sa pagiging likas ng Diyos na pinag-uusapan, nandyan ang kanyang omnipotence, ang pinakamakapangyarihan, nandyan ang kanyang omniscience, yung alam ang lahat ng bagay, nandyan ang kanyang omnipresence, nandun siya sa lahat ng lugar, nandyan ang kanyang omnibenevolence, siya'y laging mabuti, puspos ng kabutihan. Yung likas na yan, dagdagan mo yan ng kanyang pag-ibig. Bahagi ng kanyang likas. God is love. Yes, the infinite, unlimited, omnipotent, omniscient, omnipresent, and omnibenevolent God is love. Kasi nga, nakakatakot yung sobrang kapangyarihan eh. Baka mamaya mabagsik naman at mapangalipin naman. Hindi eh. Our God who is omniscient and all-powerful is also the God of love. Sabi ng verse, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Pinakita niya ang pag-ibig niya sa atin, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, kung mayroong nakikinig dito, hindi mo pati ako ano yung buhay na walang hanggan. Magpatuloy ka sa pakikinig at maintindihan mong lalo ito. Paano po bang pag-ibig na ito ay sentro sa ating pakikipag-ugnayan at pagkakilala sa ating Diyos? Natatandaan po niyo yung isang favorite verse natin sa Romans, ang Romans 5:8. But God demonstrates, pinakita ni Lord ang katibayan, ang demonstration ng kanyang pag-ibig sa pamagitan ng ganito. Samantalang makasalanan pa tayo, si Kristo ay namatay para sa atin. Gusto ko po ito eh. I'm sure you have heard this many times already. Samantalang makasalanan pa tayo, inibig tayo ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin. Tatandaan po niyo yung mga dati nating kaisipan. Ay, hindi muna ako makikisama dyan kasi marami pa akong dapat ayusin sa buhay ko eh. Sablay ako, ang dami kong kapalpakan. Ang dami kong bisyo. Pag-ayos ng buhay ko, doon ako lalapit sa Diyos. Mali eh. Samantalang nasa ganong buhay ka, samantalang problemado ka, samantalang ikaw ay sumasablay, samantalang ikaw ay nadadapa, samantalang ikaw ay makasalanan, inibig ka na ng Diyos. Inibig ka na ng Diyos. Kaya sentro po ito. God is love and He loves you and me. At ang purpose ng kanyang pag-ibig na ito, upang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Magkaroon siya ng relasyon sa atin. Can you imagine? Yung Diyos na may akda ng lahat, nagbigay ng buhay, pinakamakapangyarihan, pinakamabuti, gustong-gustong magkaroon ng relasyon sa iyo. Hindi, di ba? Para tayo kanyang maging anak. Hindi lang ba sa ordinaryong relasyon, ang sabi sa 1 John 3, the chapter previous to this, see how very much our Father loves us, for He calls us His children, and that is what we are. Tingnan ninyo, kung gaano kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Na tinawag niya tayong mga anak, at talagang mga anak nga tayo. Di ba? Sa ibang translation, sabi nila, pwedeng i-translate, see how very much our Father loves us. Sa old translation, behold, what manner of love the Father has given unto us.
What manner of love? Alam po niyo, pwede raw pong i-translate yun, oh, this love of God is out of this world. It's supernatural. It's super special. There is nothing like it. Pag iniisip mo po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, pagkatapos nakilala mo ikaw ay mahina at makasalanan, na dati kaaway tayo ng Diyos, tapos inibig ka ng ganon, hindi ba nakakapanariwa sa ating puso, sa ating buhay ang ganitong pag-ibig? Meron po akong gusto i-explain. Sabi po ng Biblia, lahat ng tumanggap na nampalataya kay Kristo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. And yet may problema tayo sapagkat John 3:16 sinasabi, for God so loved the world that He gave His only Son. Nang ibig sabihin, meron lang isang anak ng Diyos. Pero bakit tinawag din tayong mga anak? Di ba si Jesus ang one and only Son? Bakit tayo naging sons and daughters of God? Ang prinsipyo po ay adoption. We were adopted. Sabi niyo, adopted lang pala ako? Baka ang maging feeling ko nito ay katulad ng feeling ng mga babae doon sa, at saka lalaki doon sa bagong TV program na 39, di ba? Huwag niyo munang hanapin yon. First and second episode pa lang. So, yung struggle ng mga adopted. Bahagi yun eh, yung struggle ng mga adopted. Oh, bumalik si Son Ye-jin, by the way, nako, grabe talagang umarte to. Pagkatapos ng crash landing on you, nag-land siyang muli, di ba? Sabi ni Jim Denison, minsan nagsalita sa isang lugar, tapos mga leaders, mga pastors, ang nandoon. Nakita niya ang isang medyo 50s or 60s year-old na lalaki. Nag-share siya, sabi niya, pag ako'y mag-share, dati siyang professional building inspector din bago siya naging pastor. Pag may nakilala ko, sinishare ko ang aking karanasan, ang aking pagiging anak ng Diyos. Pero bago ko sinishare yan, sabi niya, kinukwento mo ko muna ang aking kwento. May istorya ang buhay ko. Ang sabi niya, alam mo bang ako'y adopted ng aking magulang? Sabi niya, lagi akong nabibighani dito eh. Kasi pag tunay kang anak, pinanganak ka ng nanay mo, ng tatay mo, nasa iyo ang genetics, nasa iyo, pati nga mukha, kung minsan pati ilong namamana mo eh. Kung hindi magandang ilong ng tatay at nanay mo, alam mo na kung anong mangyayari sa ilong mo. Di ba? Tamang-tama lang, nakamas tayo, hindi ganong kitang ilong. Ang genes, kung minsan nga pati boses na kukuha mo eh, may magandang umawit yung magulang, singer din ang anak. Pero sa akin, sabi niya, walang ganun eh. Nung i-adopt ako ng aking parents ngayon, sabi niya ganun, hindi nila kilala ang tatay at nanay ko, hindi nila kilala anong klaseng buhay ako, kung anong dugo ko. They just love me. They just adopted me. Sabi niya, ako'y nabibighani. Ako'y nabibihag ng ganitong kuri ng pag-ibig. Pero alam niyo, itong kabigha-bighani. Hindi siya kilala, minahal siya. Pero itong ating Diyos, kilala tayo. Kilala niya ako. Kilala ka niya na ikaw ay mahina, na marami kang kapalpakan, na sablay ka sa maraming bagay, na ikaw ay makasalanan. At kahit kilala ka ng Diyos, na ganun ka, akalain mo, inibig ka. Para sa akin, yun ang pag-ibig na unconditional, walang limit. Unconditional, walang limit. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, you did not receive this spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption. Nung manampalataya kay Jesus, ang Espiritu, natanggap mo, yun ang
naglagay sa iyo sa pamilya ng Diyos. Naglagay sa iyo sa pamilya ng Diyos. I-explain ko po kung konti ito, kung gaano ka-significant ito sa Biblia at sa panahon ng Biblia. Noong unang panahon po sa Roman Empire, matindi po ang pagiging parents. Meron po silang tinatawag na patria potestas. Isang Latin phrase at bahagi ng Roman law. Ito po yung power ng isang father. Ang father mo, ang kanyang kapangyarihan ay mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. May utos sila noon, halimbawa, pag nasa ibang lugar sila, tapos lang ang kanyang asawa, sabi niya, wala pa namang ultrasound, pag babae, patapon mo. Pag mahina siyang lalaki, sabing ganon, patayin mo, ilunod mo. Pag nakita mong malusog na lalaki, buhayin mo. Ganon sila eh. At may pagkakataon ng mga tunay na ama sa Roman Empire ay pwede kang disown. Sabihin, lumayas ka, hindi na kita anak. Pero pag adopted ka, sapagkat ito'y legal process, kailanman ang adoptive parents mo, hindi ka pwedeng i-disown. Hindi pwedeng sabihin, hindi na kita anak. By God's adoption, it means nothing can cause God to disown us. Nung in-adopt tayo ng Panginoon dahil sa ginawa ni Jesus at sa kapangyarihan ng Holy Spirit at naging anak tayo ng Diyos, kailanman, kahit saan, kahit anong lugar, hindi pwedeng sabihin ng Diyos, hindi na kita anak. Kaya sa Romans 8, ang favorite quote natin, sabi rito, nothing can separate us from the love of God, di ba? Neither ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang kasalukuyan, ang kinabukasan, ang may kapangyarihan, sabing ganon, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Because you were adopted. Kaibigan, kapatid, itong pinakamahaba na bahagi ng message, okay? Pero gusto ko lang laliman natin ng konti ang pagkaakalam natin dito at kung gaano ka-significant ito sa ating buhay. Alam mo itong kultura natin, whether you are in the West or in the Asia, sinusukat po ang buhay sa pamagitan ng mukha mo. Grabe, ang gwapo-gwapo mo. Sa Pilipinas, kasamang ilong doon, di ba? Tapos mga babae, ginahanangaan nila yung mga puti. Sa West naman, kung minsan gusto nila tan, di ba? Sinusukat ang kahalagaan mo sa pamagitan ng iyong itsura, sa pamagitan ng iyong career, ng iyong performance, ng iyong position, at ng iyong possession. Mayaman ka ba? Mapera ka ba? Mataas ba ang posisyon mo? Magaling ka ba? Di ba? At yun po ang nagiging dahilan kung bakit tayo mga tao, ay nagtatago tayo eh. Sabi po why I am afraid to tell you who I am. Sabi po ni John Powell. Alam niyo kung bakit natatakot akong sabihin ko sa inyo kung sino talaga ako? Alam niyo kung bakit natatakot akong sabihin sa inyo kung ano talagang nangyayari sa akin? Sabi niya, the imprisoning fears and self-doubt which cripple most of us. Yung bang nakakabilanggong pagkatakot, nakakaaliping pagkatakot, at saka pag-aalinlangan sa ating sarili na pumipilay sa ating buhay kaya hindi tayo makamove on, maka-forward. On the road to maturity, hindi tayo pwedeng maging masaya, hindi natin maranasan ang tunay na pag-ibig. Ang sabi pa niya, none of us wants to be fraud or to live a lie. None of us wants to be a sham. Tagalogin ko na lang po, okay? Sa iba sa inyo, pwede na lang yung kunin ng picture yan. Wala sino man sa atin gusto nating tayo maging peke. Ayaw nating lumabas na tayo sinungaling at hipokrito ng pampapagpanggap. Di ba? Pero yung pagkatakot,
na mararanasan natin. Kasi peligro magkaroon ng maging matapat ka sa pagsasabi. Di ba? Matindi kasi ang dating nito eh. Kaya ang nangyayari, dahil hindi natin sinasabi, pinakikilala kung sino talaga tayo, gaano tayo kahina, ang nangyayari tayo nagtatago sa ating mga maskara, sa ating mga titulo, sa ating mga karir, and we play games. Yun po ang ating natural reflex o reaction. Kumisan nga sa tagal mo ng pagtatago kung sino ka, pati mga kaibigan mo, nagiging detached ka. Baka malaman nila na mahina ka. Di ba? Ayun. Tandaan po niyo ito. Kahit magtago ka, kahit magmaskara ka, kahit magtambak ka ng mga titulo at posisyon at kayamanan sa buhay mo, pero sa likod pala nito ay may hinang tao, makasalanan. The truth is, God loves you even though He knows you. Mahal ka ng Diyos kahit kilala niya ng dami mong kapalpakan at sablay ang dami mong kahinaan. This God loves you unconditionally, deeply, and passionately. Ano pong tinatago ninyo? Ano pong kahinaan yung kinaihiyan ninyo? God loves you. This love is super special and supernatural. Pangalawa, anong klaseng pag-ibig ito na magpapanariwa sa ating buhay at sa ating ugnayan natin? Love that is sacrificial. Sabihin niyo, sacrificial. Pag-ibig na naghahandog ng buhay, na nagsasacrifice, handang magdusa, handang magtiis. Yun pong ibig sabihin nun. God showed, look at the verse, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world. Pinakita ng Diyos kung gaano katindi ang pag-ibig niya sa iyo at saka sa akin sa magitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak sa sanglibutan. Ito po'y tumutukoy sa incarnation. God became a human being. Ang Diyos, iniwan niyang ganda ng langit. At pumunta sa lugar ng mga makasalanan, ng mga kriminal, ng mga terorista. Ikaw ba? Padadala mo ba ang anak mo ngayon sa Ukraine, sa may boundary? Siyempre hindi, di ba? That's what God did because He loves us. And then sabi po niya sa susunod na verse, this is real love. Sabihin nga niyo, real love. Ito'y totoo, tunay, hindi peke. Authentic to. This is real love. Not that we love God, hindi sapagkat mahal natin ang Diyos, but that He loved us and sent His only Son as a sacrifice to take away our sins. Isang sakripisyo. Nang ibig sabihin, ang pag-ibig na ito ay hindi selfish, but selfless. Hindi makasarili. Kundi binibigay ang sarili, di ba? It is not self-serving, but self-giving. In fact, this love is self-sacrifice. Ito po'y tumutukoy sa crucifixion. Ng ating Diyos, hindi lang niya basta iniwan ang langit, pagkatapos nabuhay siya rito ng 33 years. No, pumunta rin siya sa krus, itinigis ang kanyang dugo, nagdusa siya parang isang kriminal, sapagkat lahat ng crime, lahat ng kasalanan natin ay tinangay niya sa krus. Ganun ang Diyos sa iyo at saka sa akin. At ang nangihiling niya, dapat ganun din tayo sa ating pamilya at sa bawat isa.
What kind of love that can renew and transform us? God's love that is super special and sacrificial. Pangatlo, love that is satisfying. Sabihin mo, satisfying. Sino po sa inyo ang dinatnan pa yung kanta noon? I can get no satisfaction. And yet, sabi ng Diyos, ang pag-ibig ko sa iyo ay pupuspusin ka sa kasiyahan at sa kagalakan. Dear friends, sabi ng verse, dear friends, since God loved us that much, mga minamahal, dahil ganun na lamang ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, we surely ought to love each other. And then it continued, no one has ever seen God, but if we love each other, pag nagmamahalan tayo, nakita tayo ng iba, napuspos ng pag-ibig, the expression of God's love is in us. Tanungin ko lang kayo, God's love is satisfying. Pero posible pa rin kaya tayong malinlang ng kaaway. Nahanapin natin ang tunay na kasiyahan sa iba't ibang bagay? Sa iba't ibang karir? Sa iba't ibang trabaho? Sa iba't ibang relationship? Tapos ang sabi niya, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawa niya akong anak niya. You are a child of God. Sabihin mo sa iyong katabi or sa anybody, anak ka ng Diyos. Yes, mga kaibigan, mga kapatid, those who are on site and online, we are children of God, we are the family of God, mga anak tayo ng ating Diyos at grabe po ang kahulugan nito para sa ating buhay. Sapagat alam natin na ito, tayo mga anak ng Diyos, ito po ang nagbibigay sa atin ng katiyakan ng itamang status at significance, di ba? Hindi sapagat kung anong lilipatan nating lugar o kung sino makakarelasyon natin, ito po ang nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa matinding pangangailangan ng ating puso at ng ating kaluluwa. Nabanggit ko nung nakaraan ang author na si Arthur Brooks, na sumulat sa New York Times at saka dito sa Atlantic. Ang sabi po ni Arthur Brooks, hinarap ng mga tao, ang modernong tao, yung tinatawag nilang phenomenon na homeostasis. Hindi ko nga po alam kung paano pag-pronounce yan, di ba? Homeostasis. Ito po yung the fact that all living systems want to maintain stable conditions as best as they can. Nang ibig sabihin, ganito po yan eh. Bawat isa sa atin, nagsusumikap lang tayong ma-maintain ang kasalukuyan nating buhay. Pag mahina tayo, nagsusumikap tayong maging malakas ulit. Maintenance. Di ba? This applies to our emotions. Sabi niya, when you achieve conventional, acquisitive success, you can never have enough. Dahil ganun po ang ginagawa mo, sabi niya ganun, kahit anong makamit mo sa buhay, anong marating mo, parang kulang eh. Parang kulang. At ang masaklap pa, kung nakabatay ang iyong self-image o self-worth sa iyong career, sa iyong relationship, paano kung nag-break kayo ng karelasyon mo? Di patay na rin ang self-image mo. Wala, parang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Hindi ganun ang tingin ni Lord sa atin eh. But anyway, tutuloy ko po ito. This unending race against headwinds of homeostasis is called the hedonic treadmill. Hedonic treadmill. Yung salitang hedonic po ang ibig sabihin from hedonism, yung paghahanap lagi ng kasiyahan at kaligayahan. Di ba? Yung treadmill, alam po niyo yun. No matter how fast we run, we never arrive. Sino sa inyo gumamit na ng treadmill? Mas matindi pa ito sa jogging in place, di ba?
Pagpapawisan ka, banat, paspas pa, bilisan mo pa. Pero hindi ka naman makakarating kahit saan, nandiyan ka pa rin eh. Yung bang feeling na marami kang gustong takasan sa buhay. Kasi mahina ka, kilala mo sarili mo. Pag tinanong ka ng leader mo, kumusta ka, sabihin mo okay ka, pero alam mo hindi. Kaya gusto mong pagtakpan yun kumisan, o hanapan ng kalutasan, punta nga ako sa Boracay. Pagdating sa Boracay, after a while, parang kulang. Punta nga ako sa Palawan. Pagdating sa Palawan, parang mas magandang pumunta sa Thailand. Ano? O kaya sa Malta. Actually, I'm paraphrasing Ralph Waldo Emerson. Pero pagdating mo sa Malta, bakit ganun pa rin ang feeling? Pagkatapos ng isang araw, kulang. Kasi pagtingin mo, yung sarili mong tinakasan mo sa Pilipinas, yun pa rin ang andon, yun pa rin ang nakikita mo. Di ba? You never arrive. Kasi yung problema natin ay dalawa, the urge for more and our resistance to less. Gustong-gusto po natin, dagdag pa, konti pa. Ayaw nating nababawasan ang mga nakakamit natin. Kaya sabi po ni Brooks, quoting Arthur Schopenhauer, hindi ko mai-pronounce, pag nakadepende ka sa kayamanan, sa pera, sa kita, sa achievement, sabi niya, para kang umiinom ng seawater, tubig dagat. Wealth is like seawater. The more we drink, the thirstier we become. And the same is true of fame. Ang kayamanan, ang pagiging sikat, ang pagtatagumpay sa sports at saka sa ganitong bagay ay parang pag-inom ng tubig dagat. Hindi ka masisiyahan. In fact, lalo ka lang malulunong doon. Bandang huli yan ang papatay sa iyo. Tatandaan niyo si Chesley Christ? Mula sa isang mataas na building, Miss Universe, a great athlete, correspondent for Extra. No, Miss USA, number 10 sa Miss Universe. Tapos nag-suicide. Ang isa hindi ko makalimutan sa mga sinabi niya bago siya namatay, why work so hard to capture the dreams I've been taught by society to want when I continue to only find emptiness? Ba't ka magsusumikap sa pagtatrabaho? Para mapakuha mo, ma-realize mo ang iyong panaginip, ang iyong pangarap na sinasabi ng lipunan na kailangan mo to. Pero bandang huli, bakit walang laman? Bakit hungkag pa rin ang pakiramdam? I think, my friends, sapagkat ang iyong puso, ang iyong kaluluwa ay pwede lamang masiyahan kung meron kang tamang ugnayan sa ating Panginoon, sapagkat ang sabi niya, because God loves you and only the love of God can give you the satisfaction. And you know what kind of love is God's love for you? Ulitin natin ha. Madalas yung marinig ito kay Pastor. God loves you. His love for you is complete and perfect. There is nothing you can add to it, nothing you can deduct from it. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay laging kumpleto at ganap. Wala kang pwedeng ibawas dyan. Wala kang pwedeng idagdag dyan. Kasi kumpleto niya at perfect eh. There is nothing you have done to make Him love you less. Wala kang nagawa, nakapalpakan para sabihin ng Diyos, hindi na kita mahal. And there is nothing you can do to make Him love you more. Wala kang pwedeng gawin para sabihin, pag nagawa ko ito, baka lalo akong didikit kay Lord. Psalm 63, David, nung hirap na hirap siya, uhaw na uhaw siya, ang hinanap niya, hindi ang tubig, kundi ang pag-ibig ng Diyos. Your unfailing love is better than life itself.
How I praise you, Lord. Ang iyong di nagmamalayo na pag-ibig ay higit pa sa buhay na to. Sabi sa verse 5, you satisfy me more than the richest feast. Lord, kahit magpista ako, magkaroon ng laureate o 20, 30 dishes dyan na masasarap na ulam, hindi pwedeng ipantay sa pag-ibig na ibinibigay mo sa akin. By the way, yung single couples fellowship mamaya, hindi po yan pista at banquet, ha? Light lunch. Di bale? You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy. Ang sarap. The fact na tayo yung mga anak ng Diyos, ito po ang core identity natin. Hindi nagbabago. Ito po tunay na nagbibigay kasiyahan. Ito po, mga kapatid, ang nagbibigay talaga ng kapanatagan, kapayapaan sa ating buhay. And number 4, ano bang pag-ibig ang magpapabago sa iyong puso at saka sa inyong relasyon sa kapwa? Love that is specific. Meron pong tinutumbok ang pag-ibig na to. Maliwanag. May detalye, may precise talaga siya. Merong exact concerns. Ang sabi po ng verse natin, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. Sabi mo, mahal ka ng Diyos, mahal mo siya, pero may tao ka namang iniiwasan at kinaiinisan. Sinungaling ka, sabi ni John. Hindi sabi ni Pastor Eli yun, ha? For if we don't love people we can see, kung hindi natin maibig ang mga tao, nakikita ng ating mga mata, paano natin iibigin ang Diyos na hindi naman natin nakikita? Diba? And He has given us this command, itong utos ng Diyos. Those who love God must also love yung ka-cell group niya at saka yung church niya. Diba? Specifically, babanggitin ko po, paano natin i-apply ang pag-ibig na to? Number 1, love your church. Hello? Love your church. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, you were born again. The love of God was birthed in your heart. Sa magitan ng ministry ng mga tao dito. Pinag-pray ka, iniluhod ka, iniyak ka sa Panginoon. Inalagaan ka. May pagkakataon na madidisappoint ka. Huwag mong iwan ang church mo. Okay? Pwedeng pumalakpak naman kayo. In other words, don't be a church hopper. Huwag tayong magkaroon ng mall mentality. Ay, mas gusto ko SM Aura. Kasi ibang aura dun eh. Di ba? Gusto ko sa MOA. Ay, ayaw ko sa SM Grand. Daming tao. Let's not have that mall mentality. Let's not be consumeristic. Mukhang mas magandang offer ng church na yun, ha? Punta nga ako doon. Tapos may lumapit sa'yo. Sama ka sa aming church. May offer sila sa ganyan. Naniwala ka naman. Iwanan ko na yun kasi baka magtampo kayo sa akin. Sa ibang topic na lang yun, di ba? Number 2, you must love with actions. Pag umibig ka, wag lang sa salita, kailangan may gawa. Di ba? Anong sabi sa 1 John 3? Balik lang ng konti kung kuan. We know what real love is because Jesus gave up His life for us.
Tindi naman kung anong pag-ibig na inihingi ng Diyos. Sapagkat binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin, kailangan ibigay ko rin ang aking buhay, ang iyong buhay sa isa't isa. Yun po ang definition ng love. Kaya pag sinabing, oh, I love you, my brother, para mo sinasabi, I will die for you. At sa verse 18, anong sabi? Dear children, let's not merely say that we love each other. Let us show the truth by our actions. Huwag lang nating sabihin mahal natin ang isa't isa. Pakita mo naman sa iyong gawa. Di ba? Nang ibig sabihin, ang pag-ibig di lang gawa, talagang may gawa. Ang pag-ibig di lang sa nguso, kailangan tunay sa puso. Amen? Number 3, this love is concrete, di ba? Konkreto to eh. It's concrete. I mean, matibay, matatag. Love that is forgiving. Ang pag-ibig nito yung mapagpatawad. Diyos ko, laki ng kasalanan natin, tapos pinatawad tayo ng Panginoon, namatay pa siya para sa atin, tinigis ng dugo para sa iyo. This love is forgiving. Diba? Sabi sa 1 Peter 4, of course, marami tayong mako-quote, pero ito lang gusto kong sabihin. Most important of all, continue to show deep love for each other. Magpakita kayo ng tunay na malalim at totoong pag-ibig sa isa't isa. Paano yon? Bakit? For love covers a multitude of sins. Ang ganitong pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Alam niyo, pag nag-asawa kayo, sooner or later, meron kang sasabihin na makakasakit sa kanya, sa iyong asawa. Sa isang taon, 365 days, hindi ko alam kung ilang salita ang nanakit sa iyo. Pag nagbilang ka, hindi kayo tatagal. Para manariwa ang pag-ibig, kailangan laging andyan ang pusong mapagpatawad. Willing to say, I forgive you, hindi na kita sisingilin dyan. Parang iniisip mo, Pastor, it covers a multitude of sin. Hindi ba parang sinasabi mong konsentidor ang kasalanan? No. Forgiveness means, I forgive you, tinakpan ko na yon. Hindi ko na huhukayin muli. Di nagtatanim. Di hinuhukay ang nalibing na at pinatawad na. Di gumaganti. Hindi nagka-curse. Manapay nagbe-bless. And number 4, a love that is giving. Hindi ko na lang babanggitin ito. Basta sabihin ko lang sa inyo, hindi ka pwedeng umibig nang hindi nagbibigay. Bagamat pwede kang magbigay ng hindi umiibig, pero hindi ka pwedeng, you cannot love without giving. So tingnan mo lang ninyong Biblia, for God so loved the world, He gave. Yung iba sa inyo talagang galante. Pero sana galante kayo sa pagbibigay kay Lord at saka sa ibang tao. And number 5, a love that is encouraging, isang pag-ibig na grabe kung mang-encourage. Wow. Madalas ko pong sabihin sa inyo na bawat isang Kristiyano kailangan niya ng isang Paul, yung nagme-mentor sa iyo. Kailangan niya ng isang Barnabas, yung nag-i-encourage sa iyo. Kailangan niya ng isang Timothy, yung dinidisciple mo. Sana ganun po ang mangyari.
as we will explain next Sunday. Sana bumalik po ang diwa ng Hebrews 10:24 and 25. Maghanap tayo ng paraan kung paano natin mapag-aalab muli ang bawat isa na gawa ng pag-ibig at mabuting gawa. Ang sabi po sa verse 25, and let us not neglect our meeting together. As some people do, kagaya ng naging ugali na ng iba, madalas na silang mawala. Huwag nating kaligtaan ito. Sa halip, but encourage one another. Alam po niyo, pag nakikita namin kayo, nagdiriw ang aming puso, tuwang-tuwa kami. Oh my God, I will serve you more in this church. Kasi lagi kong nakikita ang mga to. Encourage one another. Especially now na malapit nang dumating ang Panginoon at malapit nang magkagiyera doon. Diba? Don't neglect. Find ways na may encourage natin ang bawat isa. And the best way to encourage is be present. Wawaksan ko po sa isang kwento. Okay? Kung gising nga kayo, pumalakpak pa kayo. Pwede? Amen. May isang pastor, nangyari ito sa ibang lugar na malamig. Dinalaw niya isang member nila na matagal nang hindi nagpapakita sa church. Hindi ko alam kung dahil sa pandemic o dahil sa ibang mga bagay. Madalas siguro sinasabi ng member na yan, may online naman eh. Pero pag titingnan mo, mukhang wala siyang like doon at walang comment. Ano? So dinalaw niya. Naku, nabigla yung member. Pagkakita kay pastor, naku yata. Makakastigo yata ako ni pastor ngayon. Masesermonan yata ako nang walang outline. Pagkatapos yung batiin ni pastor, pumunta si pastor kagad sa fireplace. Alam niyo na, ang mga bahay sa mga malalamig na lugar, may fireplace sila. Merong uling doon, may kahoy. Tapos kumuha siya ng upuan. Ay, nanood lang si pastor sa pag-aapoy ng mga uling at saka ng mga kahoy. Tiningnan siya ng member, nahiya naman siya. Sabi niya, kumuha siya ng upuan, tumabi kay pastor. So pareho silang nanood sa fireplace. Tapos tumayo si pastor. Kinuha niya yung pangipit. Pagkakuha niya sa pangipit, pumunta siya doon sa fireplace. Kinuha niya yung isang kahoy na nagliliyab. Hiniwalay. So pareho nilang tinignan ng kahoy na nahiwalay, na naglalagablab. Pagkatapos na wala ang alab, ang apoy, tapos usok na lang. Nahiwalay pala eh. Pag nahiwalay pala, nawawala ang apoy, naging usok na lang eh. Tapos ang ginawa ni pastor, kinahuli yung pangipit, tapos ibinalik doon sa maraming apoy, at naglagablab muli. Tapos tumayo na si pastor para magpaalam. Sabi ng member, Pastor, grabing apoy ng message mo, babalik na ako. Gusto mo mag-apoy sa pag-ibig ng Diyos? Huwag kang ihiwalay. Bumalik ka. Buhayin ang cell group. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat. Grabe, sobra-sobra ang pagmamahal mo sa amin. Hindi ka lang basta namatay sa krus, Lord Jesus. Ang
layunin mo para mapatawad kami, matubos kami, at magkaroon kami ng relasyon sa iyo. It's incredible, it's indescribable ng Diyos na nagbigay ng lahat ng bagay na pinakamakapangyarihan ay gusto mo magkaroon ng relasyon sa amin. Hindi lang basta relasyon, gusto mo kaming maging anak. Lord, dalangin ko po, laging manariwa ito sa aming puso. Laging magudyok ito, magtulak sa amin upang masabi namin sa Lord, we trust you, we love you, we will obey you. Dalangin ko po, Panginoon, sapagkat kami ginawa mong mga anak, kami magpapamilya, help us to love one another and to love your family. At sino man nandito, Panginoon, o sa online, na napapansin niyang para siyang nalilihis, naihiwalay, I pray right now, sabihin niya, Lord, I'm coming back to you. I'm coming back to your church, to our fellowship. Ito po aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Yesus lamang. Lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen.